Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Konting paalala lang po, ngayong Semana Santa, suspendido simula ngayong araw hanggang Biyernes Santo ang Expanded Number Coding Scheme ayon sa Metro Manila Development Authority, MMDA. At paalala ng MMDA, planuhin na mabuti ang mga biyahe at mag-iingat sa pagmamaneho. Mga kapuso, ingat po tayo sa nag-aalok ng travel insurance sa ilang pantalan. Scam po yan ayon sa Philippine Ports Authority. Maging alerto rin sa inaasahang bulto ng mga pasahero ngayon sa Batangas Port. Yan ang unang balita live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul, good morning. Maris, good morning. Ngayong Miyerkules Santong, inaasahang peak ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Huling araw kasi ng pasok ng karamihan sa trabaho. Pitong oras na allowance ang nilaan ni Russell Joy papunta sa Batangas Port. Ito'y kahit pa alas 5 ng hapon ang biyahe niya pa Odjongan, Romblon. Yung dagsa ng pasahero, syempre, holiday. And then at the same time, yung ticket talaga. Pag naubos yun, wala na. Galing airport, bit-bit ng balikbayang si Nursey ang bagahe, pauwi sa Calatrava, Romblon. Ayaw din niyang magpagabi sa pier. It's all presents for my family, siblings, because it's been a while, so I think they deserve a present. Kung maraming hassle-free ang pagbili ng ticket, nadismaya naman ang biker na si Harry Boy nang mabiktima umano ng fixer sa labas ng pantalan. Nabentahan daw siya ng umano'y insurance. Hindi namin alam mga patakaran dito. Sa entrance ng port, may sumalubong sa amin doon na magbayad daw kami insurance. 50 pesos. Sa ating mananakay, sa ating mga pasahero na dadaan dito sa Batangas Port na hindi kailangan ng insurance para makapasok sa bakuran ng Batangas Port. Mabilis pa ang pila sa ticketing booth. Nakatulong ang 2 dagdag na ticketing section kaya hindi naiipon ang mga pasahero. 20,000 ang average na bilang ng pasahero sa pier kada araw. Higit 13,000 pasahero ang pumasok sa pier kagabi. Sa ngayon, Maris, ay may mabibili pa namang mga tiket yung mga pasahero dito sa pier. Wala pa naman tayo nakikitang anunsyo mula sa mga shipping lines na fully booked na sila. Maris? Alright, so Paul, sa ngayon, gaano karami yung mga pasahero at wala namang mga balita dyan ng mga delays or cancellations? At kumusta rin yung seguridad? Yes, Maris, as of 5 a.m. kanina ayon sa PPA, pumalo na sa halos 3,000 yung bilang ng mga pasahero pumasok dito sa pantalan. Hindi naman nagbabago yung mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng pamunuan ng pantalan dito sa Batangas. Maris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. May mga pinag-aaralan na ang Solicitor General na pwede ikaso sa China kasunod ng panibagong pambabomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Umaalma rin ang ating gobyerno sa pangaharas ng China Navy sa mga Pinoy marine scientists sa Sandy K3. May unang balita sina Chino Gaston at JP Soriano. Habang binobomba ng tubig ng China Coast Guard ang unay sa May 4 ng Pilipinas hanggang mawasak nitong Sabado sa Ayungin Shoal. Matinding hangin naman ang inihasik ng Chinese Navy helicopter sa Sandy K3 habang nagsusuri roon ang BFAR at mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology. Sa pamamagitan yan ng delikado at sobrang babang paglipad nito sa taas mismo ng mga Pinoy sa loob ng 10 minuto na nagdulot sa kanila ng distress ayon sa BFAR. Sa isang punto, dumapapa ang isang tauhan ng BFAR at nagtakip ng muka para salagin ng hangin mula sa LSC. Dahil din sa hangin kung kaya nagsitalsik ang mga durog na coral, nagtamo ng hiwa at galos ang ilan sa mga Pilipino. Hey! Hey! Hey!
Sa kabila niyan, nakompleto ng UP Marine researchers at BFAR ang mga pagkolekta ng mga sample ng mga coral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na coral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa area at wala nang malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. I think that the future of these islands will have a significant effect on all the fisheries in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. So we need this kind of study, but for me, I think it will be a most positive story for the Philippines if in the next foreseeable years or immediately from here onwards, there will be a consistent monitoring, but there will be an actions to manage these resources. Our approach in the West Philippine Sea is more of a whole of nation approach. So it includes not just the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Hindi tulad sa mga misyon sa Sandy Cay, puro tauhan ng military ang kasama sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, kabilang ang tinira ng water cannon nitong Sabado. Kaya kahit ikinawasak yan ng mga resupply ships ng Pilipinas at ikinasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy, hindi ito pwedeng gamiting basihan ng isang bagong arbitration case laban sa China. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Maaari rin daw magtayo roon ng bagong pasilidad gaya ng isang lighthouse. Kapag hinarang pa rin daw ang Philippine Coast Guard ng China, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. Kahit ayaw magbayad ng China, may paraan daw para maningil. If we are awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. That is allowed. Offsetting is allowed. So we can actually collect. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa mga international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ayaw rin munang magkomento ng Chinese Embassy sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, hinarang nila ang resupply ships ng Pilipinas dahil may dala umanong construction material para sa BRP Sierra Madre na taliwas sa pangako umano noon ng Pilipinas. Ilang beses nang itinanggi ng Pilipinas na may ganyang kasunduan. Ito ang unang balita. Chino Gaston, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Samantala, handa ng magpakilig at magpakitang gilas ang Ruka, Juliver at Barda sa Sparkle Goes to Canada 2024. Bago ang Holy Week break, nagkaroon ng final rehearsals at run-through ang Sparkle couples ng sina Julie Ann San Jose at Raver Cruz, Barbie Forteza at David Licauco at Bianca Umali at Ruru Madrid para sa kanilang production number. Kasama nila sa final rehearsal ang direktor ng show na si Mr. M, Johnny Manahan. Handa na rin daw ang mga damit at costumes para sa show. Ano siya, sumasayaw siya, nakikisabay siya sa akin, sumasabay siya sa akin. Kaya nakakatuwa rin siya talagang samahan. Barbie helps me in a lot of ways sa acting and now here naman. So, ayun, nakakatuwa na nandyan siya, na tinutulungan ako, sinusuportahan ako sa mga bagay na hindi pa ako ganoon kasanay. Very light, very fun, but at the same time, may mga malakas sa mga production numbers din. Kaya excited kami na ipakita yung inihanda namin for our Global Pinoy. Magiging masaya naman yung concert talaga kasi kasama rin namin si Bubay dito. So, very fun yung
yung nire-rehearse naming program. We're so ready, Calgary and Toronto. Excited na kami, Global Pinoys. This is it. Sigurado na po magkikita-kita po tayo. Fully book na ang ilang biyahe pa probinsya sa ilang terminal ng bus sa EDSA Cubao. Kaya nagbabakasakali na lang ang ilang chance passengers. Kumusta hindi natin ang dali ng trapiko sa NLEX Balintawak? At may unang balita live si James Agustin. James. Gang, good morning. Maluwag na maluwag pa naman yung sitwasyon ng traffic dito po yan sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pero Igan, may mga kababayan na tayo na nag-leave na sa kanilang trabaho para maagang makauwi sa probinsya ngayong Miyerkules Santo. Pero sa pag-iikot ko kanina doon sa ilang bus terminal sa Cubao sa Quezon City, fully book na ang ilang biyahe lalo na yung pa-Bicol. Yun nga lang, merong mga extra buses na pwedeng bumiyahe para sa mga chance passengers. Matapos ang 4 na taon, ngayon lang uuwi sa Quezon Province si Loleni kasama ang kanyang asawa. Galing silang Porac, Pampanga at magang bumiyahe patungong bus terminal sa Cubao. Para wala pong traffic, ganun. Parang walang madaming pasahero, ganun po. Para hindi po siksikan sa pagsakay po, ganyan. Susulitin po namin para makaano kami. Para makapag-enjoy naman po. Mamayang hapon pa inaasahan ng bus terminal ang dagsa ng mga pasahero na pauwi sa Quezon at Batangas. Nagdagdag po sila ng basis na kumuha na special permit para sa karagdagang biyahe mamaya. Kasi inaasahan namin na mamaya hanggang bukas ng daragsa yung mga pasahero. Maaga rin sa bus terminal na ito ang senior citizen na sa Virginia na pauwi sa Albay. Ang problema, wala pa siyang ticket. Fully book na ang biyahe pa Bicol hanggang March 29. Pero may mga extra buses naman daw na masasakyan ng mga chance passenger. Mahirap. Wala nga akong tulog eh. Kasi nagsaing ako para may baunin. Dala na rin ako ng thermos, nagkakape. Kasi mahirap pag walang pamasahe, magastos. Eh siyempre balikan yun, sulitin ng bakasyon. Fully book na rin ang biyahe ng air-conditioned buses patungong Camarines Norte at Camarines Sur sa bus terminal na ito hanggang March 29. May mga ordinary bus naman para sa mga walk-in passenger. Tulad ni Joel at mga kaibigan niya na biyaheng dait pero wala pa silang nakukuhang ticket. Nag-leave na sila sa trabaho ngayong araw. Mahirap, abang. Kahit doon sa ibang terminal Kasi dapat magpapabook kami nung nakaraang week pa. Kaso lahat fully book na. Maswerte namang nakakuha ng ticket kaninang alas 4 ng umaga si Aling Cora at kanyang mga kaanak na patungong Camarines Norte. Kagabi pa sila naghihintay sa bus terminal. Mas mainam yung mas maaga para makakuha kagad kami ng ticket. At ngayon nga okay na yung ticket namin. Ginawa naman, hindi naman masyadong mahirap. Taon-taon kasi kami umuwi dahil may reunion kami. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX. Kanina po bahagyang nagkakaroon ng pila dyan sa cash lane pero mabilis naman na nakakausad yung mga sasakyan. Doon naman sa RFID lane ay maluwag na maluwag po yung sitwasyon. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 10% increase sa traffic volume inaasahan nila ngayong Holy Week na magsisimula na ngayong umaga po hanggang bukas na po yan ng umaga. Inaabisuhan naman ng pamunuan ng NLEX yung mga may RFID sticker na siguraduhin na sapat po yung load ng RFID nyo para iwas abala. Yan ang unang balita mula rito sa NLEX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, kapag nagkaaberya habang nasa expressway, saan pwedeng humingi ng tulong ang mga motorista? Yes, Igan, maaaring tumawag yung mga kapuso nating motorista sa hotline ng NLEX sa numerong 02-135,000 o di kaya naman makipag-coordinate sila doon sa mga social media accounts ng NLEX. Madagdag na rin natin, Igan, na free yung towing service para sa Class 1 vehicle sa pinakamalapit na exit dito sa North Luzon Expressway. Nagsimula na po yan kaninang alas 6 ng umaga at magtatagal hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo. Igan? Maraming salamat, James Agustin. Tuloy-tuloy na rin ang pagdating ng mga papunta sa probinsya at sa ibang bansa sa Ninoy Aquino International Airport. Alamin natin ang sitwasyon doon. Live mula sa NAIA Terminal 3 may unang balita, si Bam Alegre. Bam?
Ivan, magandang umaga, Miyerkules Santo at dama na rin yung pagdating ng mga biyahero dito sa NAIA Terminal 3 at inaasahan pa yung kanilang patuloy na pagpunta rito sa buong araw. Ngayong Semana Santa, mistulang penitensya ng OFW na si Eric Tacla ang magtrabaho pabalik sa Croatia bilang electrician. Ngayong Holy Wednesday ng umaga ang flight niya. Dahil mahal na araw, inaasahan nga raw niya na marami siyang makakasabay sa airport kasama na mga pauwi ng probinsya. Para di rin dumagdag sa kalbaryo niya ang traffic, umalis sila ng maaga sa bahay. Maganda pa naman ang takbo ng traffic ngayon kasi madaling araw pa eh. Baka mamaya traffic na pag... Medyo nahuli-huli ka sir, ano sa tingin niyo nangyari sa inyo? Baka traffic na sir. Kasama naman ng kanyang uniko iho, biyaheng Bacolod naman si Wilma Gamalal Mohamad para bisitahin ang mga mahal sa buhay. Mas mahirap daw bumiyahe na may kasamang bata, kaya di na siya nagbaka sakali at pumunta sa paliparan ng mas maaga. 4 AM kanina, parang umalis po kami galing sa bahay para hindi sana matraffic sa EDSA or saan man. So far wala naman pong traffic. Mga kaanak naman ang bibisitahin sa Hong Kong ni na Joy Wong. Pero kahit magkahalong pasyal at bakasyon ng biyahe nila, di sila nakakalimot sa diwa ng Semana Santa. Of course, hindi natin kakalimutan yung mag-focus kay God at saka mag-enjoy, magpasalamat sa mga blessings. Siyempre, sacrifice, prayer, and alms. Huwag natin kakalimutan. God bless everybody! Ivan, ngayong umaga ang kailangan na isaisip ng mga babiyahe rito yung traffic papasok ng NAIA Terminal 3 doon sa may ramp papuntang departure area. Diyan nagkakaroon ng build-up dahil yung mga sasakyan din ay nagbababa ng kanilang mga ihahatid ng mga pasahero. Pero ito yung umuusad naman. At dito naman sa may entrance gates ay hindi gaano nagkakaroon ng build-up ng mga pila. Pero again, kung may lakad, pumunta pa rin na maaga. Ivan? Bam, may abiso ba kung may delayed o canceled flights dyan sa Terminal 3? Sa ngayon, sa NAIA Terminal 3, wala pa rin tayong any advisory kung merong canceled or delayed flights. Ito ang unang balita mula rin sa NAIA Terminal 3. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Buhay na buhay ang Boracay ngayong Semana Santa at may paalala ang local government ng Malay Aklan sa mga turista. May unang balita si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Para sailing, pagsakay sa crystal kayak, sunbathing at syempre, picture taking. Ilan lang ito sa mga aktibidad na ini-enjoy ng mga turista sa isla ng Boracay ngayong Semana Santa. Matindi man ang sikat ng araw, hindi ito iniinda ng mga bisita gaya na lang ni Stephanie from England. We sit in the sun for a little while, then we go into the sea, we go off. So yeah, I mean the temperature's absolutely fine for us, it's lovely. Magtatagal naman na 3 araw sa isla ang mag-asawang ito. Natulog kami saglit, tapos yun, nag-decide na kami na lumabas na kasi, di ba? Enjoy mo yung araw. Yung mga kayak, ganun, yung mga crystal, ganun. Yun yung gusto natin kita. Yes. Yeah. For photo op. Naglilibot naman sa iba't ibang bahagi ng isla ang Municipal Incident Management Team upang masigurong walang magtatapon ng basura, maninigarilyo o iinom ng alak sa beach area. Bukas naman ang mga bars at iba pang establishmento kaya tuloy ang nightlife ng mga turista ngayong Semana Santa. Ngunit paglilinaw ng LGU, regulated ang operasyon ng disco bars mula Lunes hanggang Biyernes. Present po yun sila sa Municipal Incident Management Team natin. Lalo-lalo na yung floor plan nila, yung Depisan Organic Solid Waste, emergency and medical preparedness po natin para at least aware yung team natin pagdating ng implementation. In place po siya. Simula nang muling pinahintulutan ng beach party sa isla, ginagawang rotational ang venue nito. Sa darating na Sabado sa Station 3 nakatakdang gawin ang beach party. Para sa unang balita, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas para sa GMA Integrated News. Dineklara ng Department of Agriculture na bird flu free ang Sultan Kudarat. Ayon sa DA, may 70 araw na ang nakalilipas mula nang matapos ang cleaning at disinfection sa probinsya. Wala na rin na itatalang bagong kaso ng bird flu sa lugar. Dahil dyan, pinapayagan na ang pagpasok at paglabas ng mga manok, itik at iba pang poultry products sa probinsya. Inalis na rin ng DA ang import ban ng poultry products sa mga US state na Iowa at Minnesota. Base sa ulat ng mga otoridad sa Amerika, wala na rin naitatalang kaso ng bird flu sa mga nasabing estado mula January 10.
Isang araw matapos ideklara ang pertussis o whooping cough outbreak sa Iloilo City, sa nailalim na rin ang lungsod sa state of calamity. Kasunod po yan ang isinagawang special session ng Iloilo City Council kahapon. Sa huling datos ng City Health Office, 7 ang kumpirmadong kaso ng pertussis sa lungsod mula sa mga distrito ng Arevalo, Molo at Haro. 9 naman ang suspected cases. Dahil nasa state of calamity na, maaari nang gamitin ng lungsod ang calamity funds para ipambili ng mga gamot at bakuna. Nagpaalala naman ang Department of Health sa mga magulang, iwasan muna ang paghalik sa kanilang mga sanggol bilang pag-iingat. Kung may sipon o ubo, magsuot ng face mask. Palagi rin daw maghugas ng kamay. Inaasahan naman ng DOH na dumating na ang karagdagang 3 milyong pentavalent vaccine na panlaban sa iba't ibang sakit kabilang ang pertussis, hepatitis B at iba pa. Ngayong araw, huling biyahe ng Philippine National Railway sa ruta nitong Governor Pascual Tutuban at Tutuban-Alabang. Simula kasi bukas, pansamantala ng tigil operasyon muna ang PNR sa Metro Manila sa loob ng 5 taon para bigyan daan ng North-South Commuter Railway Project. Kaugnay po niya, makapanayam natin si Jocelyn Geronimo, Operations Department Manager ng PNR. Magandang umaga po. Hello. Hello, good morning, Sir. Good morning. Igan po at sa atin pong mga tagapakinig. Salamat Magandang umaga po. po sa ating lahat. Anong oras po yung huling trip ng PNR sa rutang Governor Pascual Tutuban at Tutuban-Alabang? Okay, sir, yes po sir, sa araw po na ito, ang ating pong biyahe, last trip po, mamaya for Tutuban to Alabang is 8:36 po. Yan ang ating last trip mamaya. And yung manggagaling po naman ng Alabang ay aalis po na alas 8 naman ng gabi. Opo. And then, yung pong Governor Pascual naman po ay ang last trip po, manggagaling ng Governor Pascual ay aalis po ng alas 5 ng hapon, alas 5:14. At yung manggagaling naman po ng Bikutan ay aalis ng alas 8:55 Opo. ng gabi. Opo. So, yung mga suki yung pasahero, saan muna po pwedeng sumakay? Okay po, Sir Igan. Meron po tayong naging coordination sa PNR and DOTR with LTFRB. Okay, so magkakaroon po ng bus augmentation. Opo. So nakapag-approve na po at nakapag-issue na po sila ng special permit at magkakaroon po tayo ng Tutuban-Alabang route. Ito po ay halos malapit naman po siya sa mga stations natin. Opo. Ng PNR, no? Yung mga stops po nito, kaya hindi naman po malilito ang ating mga pasahero at usually po nag-approve po si LTFRB ng 25 bus units initially para dito po sa ruta na ito. Okay, so ito po yung kanilang magiging ruta, yung pong manggagaling ng Tutuban, papunta po ng Alabang, yung ating southbound. Ang bus po ay magmumula sa Divisoria, mismo sa Tutuban po. So gagay-gayin po nito ang May Haliga Street, Santos, Recto, Ligarda, Quirino Avenue, Antahan Flyover, Mabini Bridge, Quirino Avenue, Osmeña Highway, and then Nichols Entry via Xlex na po, and then Bikutan Exit. Okay. Bikutan Entry po uli at Alabang sa Star Mall po, ang end of the line ng bus. So, yun din po yung dadaanan, pabalik naman po, manggagaling ng Alabang, pabalik po ng Tutuban. Tutuban. Meron na rin po silang mga bus schedules na inilabas po. Ang kanila pong first trip pong Alabang ay mag-aalis po ng alas 5 ng umaga at yung manggagaling naman po ng Tutuban papunta ng Alabang ay aalis po ng alas 7:30 ng umaga. Opo. Yan po yung kanilang first trip. Yung pamasahe ho, parehas? Sir, yan lang po yung medyo may pagkakaiba din po, no? Kasi po ay sa rail po kasi ay iba po yung ating reference for our rail matrix at sa road, dahil ito po ay bus, dadaan po sa road, kaya road fare matrix will apply. So, mas mapapamahal? Sa PNR po kasi sa ngayon ay 30 pesos dahil nga po iba yung aming reference at basis. As sa road naman po, if I'm not mistaken, ay nasa around 70 pesos po yung magiging pamasahe. Wow. Okay.
dapat mapaghandaan niya ng mga suki ng inyo pong... Yung 5 taon ba, pwedeng mapaikli pa yon, Ma'am Josie? Sir, maaari po siguro, maaring mas maaga, maaari din pong mas lumagpas pa. Pero yan po yung, as of now po, yan po yung timetable, no? Kaya po tayo mag-i-stop ng ating operations ay pakatunayan po ay upang mapaaga pa nga ng around 8 months yung implementation para sa NSER at ganun din po, magkakaroon din po ng tipid sa gastos po ng gobyerno. Ito po, kung ang PNR po ay mag-stop operations pansamantala sa Metro Manila. Maraming salamat, Jocelyn Geronimo, Operations Department Manager ng PNR. Ingat po. Salamat din po. Good morning. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na siguruhing may sapat na alokasyon ng tubig sa buong bansa, lalo na't inaasahang aabot sa Agosto ang matinding epekto ng El Nino. Narito po ang aking unang balita. Dahil nakarecover na sa mga flu-like symptoms, mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanguna sa sectoral meeting sa Malacanang, kaugnay ng El Nino, na ang mga epekto ay inaasahang iiral hanggang sa mga susunod na buwan. We have 48 provinces to be affected by drought, 24 dry spell. But by May, it will be 54 provinces to be affected by drought and 10 dry spell. But the drought-affected provinces will continue to persist based on Dios de Pagaso's outlook, 25 by June, 23 by July, and 10 by August. The lack of water will be the main factor for the different responses of both local government and the public. Kaya utos daw ni Pangulong Marcos sa National Water Resources Board na siguruhing may sapat na alokasyon ng tubig sa buong bansa. Standby deep wells will be reactivated. It's not ordered yet. And this will allow MWSS for the temporary use during El Nino. Bahagi ng hakbang ng Task Force El Nino ay ang pagtatayo ng mga bagong deep wells sa East Concession Area at bahagi ng Metro Manila at Rizal. Nagsagawa naman ng ilang ahensya ng cloud seeding operations sa Southern Cagayan at Northern Isabela para matugunan din ang kakulangan sa tubig. Tutulungan din ang mga magsasaka para masigurong may sapat na pagkain. Pagmamalaki ng National Irrigation Administration. Itong first quarter ay tumaas po yung production natin ng palay despite na bumaba nga yung ating nataniman ng palay. Ano po? Hindi lang yun. Pati yung corn production natin, ang laki ng itinaas, ano po, mga 5.9%. Pina-activate na rin ng Pangulo ang isang online platform kung saan madaling mamamonitor at maiintindihan ang epekto hindi lang ng El Nino, kundi pati ng La Nina na tumaas ng hanggang 62% ang posibleng pag-iral mula Hunyo hanggang Agosto. The possibility of a slight delay of the onset of rainy season is likely, and its effect will combine with the effects of the ongoing El Nino. So naprolong ngayon yung buwan na meron tayong mga drought. Dahil sa La Nina, inaasahang may papasok pang 13 hanggang 16 na bagyo sa bansa ngayong taon. Mas mababa sa karaniwang 19 hanggang 20. Pero lagi pong may possibility na may mga bagyo na mapaminsala. So not only in terms of malakas yung hangin na dulot nito or possible po yung medyo maraming ulan. Sa Biyernes Santo na isasagawa ang sinakulo sa Kutud sa San Fernando, Pampanga. Pero ngayon pa lang, handa ng lokal na pamahalaan at mga gaganap sa iba't ibang karakter. Mula San Fernando, Pampanga, nagbabalik po si Anjo Barchera. Anjo. Magandang umaga mga kapuso, andito pa rin po tayo sa San Fernando, Pampanga, dito sa bayan ng San Pedro, Kutud. At dito sa aking mismo kinakatayuan, itong burol na to ay dito gaganapin ang sinakulo sa Biyernes Santo na gaganapin simula ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. At marami ang a-attend at makikisaksi ng sinakulo. Inaasahan po na nasa 15,000 katao ang manonood dito sa araw ng Biyernes Santo. At
Kaugnay po niyan ay papangunano ng Pampanga Provincial Police Office ang kaligtasan at seguridad para sa mga makikisaksi at manonood ng sinakulo. Kasama rin po dyan ang medical team at LGU ng San Fernando, Pampanga. At hindi lang dito sa barangay ng San Pedro ay may mga ganap na sinakulo. Tulad po nasa likod ko, meron din sa barangay ng Santa Lucia at barangay ng San Juan. At mga kapuso, tuloy-tuloy ang pagpapractice nila, pagre-rehearse nila para sa araw ng Biyernes Santo. At mga kapuso, inaasahan sa araw ng Biyernes Santo ay nasa 50 na aktor na may kanya-kanyang panata ang dadalo at aarte at magre-reenact ng sinakulo. At yan muna ang latest mula dito sa San Fernando, Pampanga. Ingat po tayo. Back to studio po. Ayan! We made it. May chumichika kasi. Ayan, okay, break muna sa trabaho. Enjoy ang ilang Sparkle Stars sa kanilang bakasyon. From day sea adventures hanggang sa nightlife, slay sa Boracay si Pulang Araw Action Sanya Lopez. Kasama ang ilang kaibigan, hindi pinalampas si Sanya ang masasarap na pagkain sa isla. Singapore galore naman ang sparkle couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Bukod sa food trip, may book at record shop bonding din sila doon. Sa Europe naman ang getaway trip ni Sparkle actor Benjamin Alves kasama ang wifey niyang si Chelsea Robato. Enjoy ang couple sa cold weather at delicacies doon. Wow! Oy! Ang saya naman nila, nakabakasyon! On break na ang mga couples natin. Kailan next vacation natin? Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.